Magandang araw mga ka-TH. Meron akong bagong na-discovery na isang area mga ka-TH na merong mga legit na marka. Ito ay aksidente kong nakita. Nanguha lang ako nito ng kawayan. So ito, may nakita akong bato. Malapad na bato. Di ko kalain na meron din yan. Meron ding marka. Yan ay isang aro. Para siyang letter N, pero ang talaga niyan ay yung guhit na yan, aro yan. Isa lang yung kanyang kalamay, no? Pointer yan papunta doon sa unahan. At saka dyan, yung aro ay nakaturo sa isang marka na yan, na para din siyang treasure enclosed, na parang may tinakpan lang, parang ganun. Pero pag mo yung daliri mo, pwedeng nagtuturo siya doon sa puno ng kawayan. Ayan, so tinuturo yung puno ng kawayan na yan. Hindi ako sure sa aking pagbasa nito. Baka meron kayong mga ideya rin. Bago kasi itong nakita ko na mga marka. So nanguha lang ako ng kawayan ito mga ka-TH. So meron pa yan, yung bato nasa kawayan yan, nasa ilalim. Meron siyang guhit isa. At saka yung bato na yan na tinuro ko ay ayan, para talaga siyang mukha. Ayan yung kawayan ko na pinutol. Pagkatapos kong maputol, ayan, nakita ko yan. Yan ang una kong nakita, ay yung mukha na yan. Para siyang nakakatakot tingnan, yung parang sa horror, yung maskara ng horror. May horror movie na parang ganyan yung kanyang maskara. So meron siyang dalawang mata at mayroong bibig na nakasad, pero wala siyang ilong. Tingnan mo, ayan, ay hugis ulo talaga. Ayan, hindi siya perfect na ulo ng tao, pero mukha talaga, may mukha talaga yan. Ayan, marami na akong nakita na may mga mukha, mga ibang mga treasure hunter natin na nagpo-post, ay meron silang tinitingnan. Ito parang ganun rin, meron siyang tinitingnan, pero yung mata niya ay hindi diretso yung tingin, wala sa harapan, parang nasa likuran yung kanyang tinitingnan. So yung nasa likod niya ay ang puno ng kawayan lang. So yung posisyon ng ulo na yan, yung mukha na yan, ay nakaharap yan sa paglubog ng araw sa west. Nasa west yan. Meron siyang katabi na bato, malaki rin, na nakalubog sa ilalim ng lupa. Yan ay nasa ilalim talaga ng puno ng kawayan, Siguro hindi yan masyadong makikita noon dahil maraming lupa. Meron pang ibang kawayan dyan, para siyang naka-triangle na kawayan, So isa yung kawayan na yan na nasama sa triangulation. So dyan lang talaga ako nag-focus sa yung mukha na yan. Ayun, parang meron siyang tinitingnan, yung bibig niya. Ayan, so para siyang nasa likuran yung tinitingnan niya, kasi yung pagkabutas niya talagang napasipat doon. Ayan, yan yung puno na ayan na pinutulan ko, doon talaga siya nakatingin. So yan, yung isang bato, meron siyang isang guhit. Ibig sabihin merong isang item. Hindi pa natin masasabi na nandyan mismo, kasi wala tayong dalang detector, metal detector or ibang gadget na pwede nating i-detect, So yan, maganda rin kasi
meron din pala dyan ano, saan na lang talaga, kasi yung mga Hapones noon ay saan na lang talaga nila nilagay, kasi lalo na pag madalian na ay talagang isasalpak na lang nila yan kahit saan, basta matago lang. So ito para talaga siyang ano, parang nagtuturo patungo sa kawayan, at para din siyang ano, marka na may bubuksan ka. Pag hahawakan mo yun, parang iaangat mo ano. Saan kaya ang tinutukoy niyan mga katiits? Meron pang ibang marka kung nakita dyan. Yan, yung bato na malapad na yan ay para siyang anong pinasapasa yung marka sa mismong bato lang dyan. Yan. So yung una yung may arrow, tapos yan dyan arrow din yan na talagang nagtuturo papunta dyan. So doon sa itaas sinubukan kong puntahan kung anong meron dyan. So yan ay binagsakan pala yan ng tubig. Yan, kapag uulan may dadaan na tubig dyan. Ayan. Pero pag walang ulan, wala talagang tubig, tuyo na tuyo. Pero pag uulan ay babagsak talaga dyan ang tubig. So madamo na sa itaas, hindi ko nasubukan doon. Merong palang ano, ngayon ko lang naalala, merong palang malaking tugas dyan sa itaas niyan, dito sa west side. So yung marka na yan, yung mga nakita ko ay nasa east banda yan. So yung markang ano, yung ano old na tugas nasa west. So yan, isang bato na nakita ko na may letter C at pointer. Yan ay pabalik, tinuturo niya dun sa baba, pabalik sa bato na malapad. So meron siyang counter sign, pero binalik ka lang doon sa unang marka na nakita ko. So yung parang ano, butas na naka letter C, entrance kasi yung mga ganyan eh, may entrance siyang tinuturo, at yung pointer niya ay pinabalik ka doon sa baba. So dyan sa palibot yan ay kasama din sa ano, nakapalibot sa puno ng kawayan na aking pinutulan. Mga bato yan na nandyan lang talaga sa may puno ng kawayan. Marami ang mga bato. So kung wala yung puno ng kawayan na yan ay makikita mo ito. Kaso inuupuan ito ng malaking ano, puno ng kawayan. Maraming mga bato dyan na side. Doon sa kabila, sa west ay paakyat na rin yung bandang west, at makikita mo pa yung araw na babagsak na yung araw. So yun no, pointer pabalik. So binalikan ko, yan, binabagsakan niya ng tubig. So meron ako nakitang isang bato dyan na ayan, parang isang lapa-lapa. Ayan, putol siya, wala siyang daliri ano. Ayan o, sinasadya talaga, malaki din yan mga katits, para din yung ano, butas ng buta ng tao, yung butas na sinusuot natin, ganyan rin yung kalaki. Pero hindi ko matatanggal, nakalak siya no, parang dinikit sa malaking bato na nadikitan yan. So papunta talaga siya dun sa baba, sa puno ng kawayan niya, yung puno ng kawayan no. So ibig sabihin mga katits, yung target ay nandyan lang sa malapit. May posibilidad ay nasa ano lang, nasa puno ng kawayan lang yan. So under the bamboo tree. Ayan, nakapokus kasi yung mga marka dyan, nakapokus sa kawayan na yan. Yan, tinatamaan yan ang lapalapa na bato, yung itim na bato. So bakit sinali nila yung itim na bato na yan? Mga puti yung iba na bato. So yan ay itim na napalapa. Yan, walang daliri, kinatid yung dulo. So pero nakaharap siya dun under sa puno ng kawayan. So ano kaya ang analyze ninyo mga katiits? Yan o, babagsak ng tubig dyan. So sinubukan ko pang tingnan sa baba niyan, baka merong ano, butas sa binagsakan ng tubig. So yan, grabe mga katits no. Yan sinasadya talaga yan.
Marami na akong nakitang ganyan na klase. Pwedeng matalian yan ng PC, di ba? Ano din yan, matigas din. Basta-basta. So kasama yan sa pagmamarka nila mga katiits. Yung kamay mo pag pinasok mo ay nagpo-form siya ng letter C, yung daliri mo. At pwede ring may kailangan buksan kasi merong nakuha niyan, ganyan yung marka, yung isang magsasaka na lagi siyang nag-araro doon, at yung bato na yun na nakunan ay parati niya yung inuupuan pag nagpapahinga siya. Pero merong dumating ng mga treasure hunter, hindi niya alam na treasure hunter pala yun, ay sabi lang ng mga tao na dumating ay maghahanap lang sila ng mga bato sa sapa na ilagay nila sa aquarium. So yung tao ay walang kaalam-alam paano naman yung mga bato sa bundok natin ilalagay sa aquarium. Pwede siguro sa dagat kuha ka ng corals, pero kung sa bundok malabo yan. So naniwala yung may-ari ng lupa na nag-araro. So kasi doon lang sa sapa sila dumaan pero pagkagabi lang pala yun inatake. So yung bato mismo na inupuan ng isang matanda, yung may-ari ng lupa na doon siya magpapahinga, ay doon mismo nakuhanan ng 45 bars na parang posporo type. So napakarami mga katiits, kasi yung bawat isa nun ay nasa tagi-1 kilo na. So 45 bars na tagi-1 kilo, so merong 45 kilos, ay napakarami. Napakayaman yung nakakuha mga katiits. At yung mga marka niya ay kagaya nito, meron siyang butas na parang ay papasok mo yung daliri mo, anchor lock, yung sinatawag ng anchor lock, so parang ganun lang din yun. At ang maganda ay ganyan din yung postura ng pagkalagay sa marka, naka flat. Ibig sabihin bubuksan mo para kang nagbubukas ng kaldero, takip ng kaldero, parang ganun. So nakuha yun mga katiits, napakaganda, parang siyang bowl, yung butas ng bato, ang laki ng butas ay parang bowl, yung bowl natin sa CR, parang ganun. So napakaswerte nun nila. At yung may-ari ng lupa, hindi man lang, kasi matanda na, hindi man lang binigyan So napakasimple lang. Meron din palang mga marka na anchor lock na treasure enclosed yung ibig sabihin. So ayan mga katiits, ito ay nasa under the bamboo tree. So yun lang mga katiits. God bless ating lahat.